Naitala ngayong araw ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng mahigit 2 taon. Ang epekto lalo sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula 56 pesos sa kada dolyar noong Oktubre, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59 pesos kada dolyar. Ito ang record low o pinakamababang halaga ng piso sa loob ng mahigit 2 taon. Kung tutusin, dapat masaya si Claire dahil mas malaki ang maipapalit niya sa dolyar na ipinapadala ng asawang nasa Amerika. Pero di naman daw ito ramdam dahil sumasabay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin. Na-cover din siya nung mas mataas na commodity or goods na binibili mo in the market. Parang break-even lang. Import-dependent daw kasi tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, US dollars ang ipinambabayad ng mga importers sa inaangkat na produkto. Kaya kung mataas ang dolyar, mas mataas ang puhunan at babawiin ito sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin. Yung pag-import natin ng oil, no, ng gasolina, ng fuel, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang mga inaangkat na produktong yan isinasakay sa mga barko. Ang problema, sabi ni Mary Zapata ng Aduana Business Club, maraming dinadagdag na charges ang mga shipping line na dolyar din ang bayaran. Meron pa ngayong peak season charge dahil Pasko at maging port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line eh. Lahat in dollars. Tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa importer, sa consumer. Kasi ipapas-on lahat yan eh. Dadagdagan yung landed cost, mamahal. Tingin ni Professor Leco, ang pagsipa ng halaga ng dolyar ay dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumaas ang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. So it is harder to understand, no, other than si Trump ito, yung euphoria ng mga American businessman. Wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng paghina ng piso kontra sa dolyar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.